So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kumakalat po ngayon online itong mga designer bags nga po na Bitbit ni Kitty Duterte. Anak po ni Digong kay Hanelet. So, ang point natin dito mga kababayan, no, na itong mga gamit or mga designer bags po na to ay nakakahalaga po ng ₱1,000,000. ₱1,000,000 mga kababayan, 'di ba? So ngayon, ang gusto ko sabihin dito no, na isang malaking kabulshitan ang pinagkakalat po ng mga Duterte follower, itong mga Duterte Bobo supporter, na si Digong daw po ay makamasa, si Digong daw po ay simple ang buhay, si Digong daw po ay walang pera. So ang point natin dito, saan nanggaling itong mga designer bags nga po ni Kitty Duterte? Eh wala naman po siyang trabaho. Ano bang trabaho niyan? Anak lang po siya ni Digong. So ngayon, ang malaking question dito, ano ang mangyayari sa isang marangya na buhay nga po ni Kitty Duterte? Ngayon, ang tatay niya nga po ay nakakulong. At mukhang pabagsak na rin po talaga ang political career ng mga Duterte. So, ang point natin dito mga kababayan, no, wala naman sigurong dapat ipag-alala itong si Kitty Duterte kasi nga po, andyan naman po yung kanyang bagong tatay na si Bongo. So, ang point natin dito, no, ito halongkatin ulit po natin itong family feud na nangyayari po ngayon sa pamilya ng mga Duterte. Kasi connected po ito eh. So ito, pakita ko to sa inyo, no? Si Bongo po kasi bida-bida. So ito, post ito ni Bongo. Diba? Sabi ni Bongo dito, no? Believe ako kay Kitty Duterte. Sa murang edad, dapat hindi siya kasama sa politika. Pero matapang si Kitty. E di nga, ang point nga dito, Bongo, sa murang edad, si Kitty ba nag-aaral? Nag-aaral ba si Kitty? O, kung enroll dyan, pumapasok ba yan? Dapat sa murang edad, dapat po nag-aaral po yan. Di ba? Ito si Bongo naman, niloloko tayo. Sabi dito, ibinahagi ni Senator Bongo ang kanilang pag-uusap ni Kitty Duterte, anak ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Okay? Napabilib siya sa angking tapang ng dalaga sa murang edad. Ngunit labis niya kinalulungkot niya ang nanadawit ito sa awin ng politika. O, di ba? Hindi. Kasi, mga kababayan, no, kahit po si Kitty Duterte po ay isang Duterte, pwede naman po siyang hindi madamay sa awin ng politika kung siya po ay hindi nangingialam sa politika. Di ba? So, hindi nakakaawa ito. Choice po ni Kitty Duterte na mangialam sa politika, kaya po siya ngayon is nababatikos. So, pati nga po itong mga luxury bags at mga gamit nga po ngayon ay nauungkat ngayon. So ito meron ditong video na sinabi nga po ni Bongo. Okay. Sa murang edad na 20, dapat hindi siya kasama sa politika. Dapat nag-aaral siya ngayon. Pero sinama siya sa... Alam niyo kung anong bullshit dito? Yung background music eh. Halata nagpapaawa eh. Maawa ba kayo dyan sa mga yan? Ang yayaman ng mga yan? Di ba? Dumi ng politika. Tinawagan ko siya kahapon. Sabi niya, Ninong Bong, hindi ko mapigil ang umiyak. First time ko umiyak talaga. Well, first time umiyak yung tong inon to. Sinungaling. Umiyak ka nga nung 2022 election. Yala, hanapin ko. Ito, nakita ko na to eh. Ito. Nakita ko na. Okay, hanapin ko lang. Ito na ba yun? Ito. Share screen natin. Ito. Ito, nung 2021 ito eh, or 22. O 2021, November 2021. Ito basahin natin to Sabi dito, saan ba? Wait, tanggalin ko lang to. Ito sabi dito. Yan. Ito pala yun. Okay, lakihan natin para maganda. Yan. So, sabi dito. Yan. Sabi dito. Okay. I told Bongo to run for President PRRD. Di ba? 2021 ito So, sabi dito, umiiyak si Bong. Sabi ko, huwag ka umiyak. Bakit ka iiyak? Bukas, ang President, tumakbo ka. Bakit ka iiyak dahil lang anak ko sumingit bigla? Bongo is crying. I said, don't cry. Ayan di ba?
So ano sinasabi ni Bongo dito na first time daw po niya umiyak? Eh umiyak ka nga noong 2021 eh. Kasi hindi ka nakatakbo bilang presidente ng Pilipinas. Pati ba naman kami gagaguhin mo, Bongo? Huwag kung first time umiyak, torntado. Di ba? O, continue nga natin. Buti naalala ko yun. O, sige, continue. Sa dumi ng politika. Tinawagan ko siya kahapon. Sabi niya, Ninong Bong, hindi ko mapigil ang umiyak. First time ko umiyak talaga. First time ko umiyak. Na kausap siya. Sabi niya sa akin, Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Wala na akong tatay. Wala na akong tatay. Wala na akong pabili ng luxury bag. Wala na akong tatay. Sa murang edad na... Pero matapang si Kitty, ha? Sobrang tapang ni Kitty. Sabi niya, Ninong, Well, this is fucking bullshit, mga kababayan, no? So ito, tinan ngayon natin to, no? Okay. So ito yung sinasabi nga po ni Kitty. Okay. Hanapin natin. Ito. Okay. Yan, okay. Kitty Duterte kay Senator Bongo, ikaw muna ang tatay ko. Di ba? Di ba may mga kapatid ka, di ba? Si Baste, na parang yung edad ni Baste, parang tatay na rin kay Kitty Duterte. Di ba? Ilang taon na si Baste? 40, di ba? O, 40 plus. O, di ba? O, bakit hindi na lang si Baste? Kaya si Pulong, yung panganay na anak. O, di ba? Parang tatay mo na rin yung edad ninyong dalawa eh. 40, 46 ata, no? 48 si Pulong. Ewan ko lang pero parang ganun, no? Tapos si Kitty, 20 years old. So, parang tatay mo na rin. So, bakit si Bongo? Oh. So, kasi alam naman po natin mga kababayan, no, na ito, matagal na pong usap-usapan ito, na meron po talagang feud dyan po sa grupo po ng pamilya ni Duterte. Ito po, grupo po ng mga kapatid, yung sa unang asawa, si Pulong, si Baste, at si Sara. Tapos sa kabilang grupo naman, no, si Bongo, si Hanilet, at saka si Kitty. Di ba? Nababalitaan nyo na yung dati pa eh. So ngayon ang point natin dito mga kababayan, no? Actually, wag po tayong maawa, 'di ba? So kasi ito ito yung mga ito po yung mga gamit po ni Kitty, no? Hindi, yung gamit muna tayo. Ito kumalat ito online eh. Yung yung Goyard bag na hawak ni Kitty. Teka, lakayan natin para makita nyo. Saan na ba 'yon? Ito. Yan. Yung Goyard bag, nakakahalaga po ng 120,000 pesos. Diba? Tapos yung Dior bag, 350,000 pesos. Yung Dior bag. O yung Hermes, 1.3 million pesos. Ito ba yung Ito ba yung sinasabi ninyong simple? Ganyan po kayo naloko ng Duterte, mga kababayan. Puta, nakatira sa bungalow, kumakain na nakakamay, kumakain ng gulay, ang liit ng bahay, walang pera, samantalang yung anak, wala naman trabaho, hindi ko nga alam kung nag-aaral pa to, milyon po yung mga gamit. So, uto-uto na lang po talaga kayo. Kayo ba? Ang tanong dito kayo mga Duterte follower. O, kayo ba? Nakatikim ba kayo ng yaman ng mga Duterte? Di ba? Nakatikim ba kayo ng yaman ng mga Duterte? Habang kayo ay naghihirap, kasi ayan ang sinasabi ni Sara eh, naghihirap ang Pilipinas, may mga OFW, kayo ba? Natulungan ba kayo ng mga Duterte? Samantalang yung anak po nila na wala naman trabaho, milyon-milyon po ang gamit. Parang wala po siya pinagkaiba doon po sa anak ni Napoles. So ito pa, marami pa yan, So, yung may extra bag siya, no? Yung Lure Piana ba yan? Hindi ko, wala ko masyadong alam sa mga bags. Ito may Chanel. Hermes, 980,000 pesos. 1.2 million pesos yung Kelly 25 bag, no? Yung Hermes din. At bukod dito, mga kababayan, ito pa. So the Duterte illusion pretending to be poor while flaunting wealth, di ba? So sunglass ni Kitty. Isipin nyo, sunglass pa lang, mga kababayan, 30,000 pesos na. Sunglass pa lang, ha?
Samantalang to salamin ko, 500 lang to. Oh, 4,200 yung skirt. $4,200. Dollars, So, 800,000, tama ba? 200,000 pesos. O, di ba? O, business class, Emirates, round trip to Milan, $7,000. O, grabe, di ba? Shopping at Chanel. Ayan na. Ito, ebidensya to kasi mga pictures naman po ito. O, di ba? So, yun. So, ang tanong natin dito, mabibigay pa ba itong mga luho ni Kitty, ngayong wala na po yung tatay. Actually, may pag-asa pa naman, no? Kayong mga bobong mga dides, may pag-asa pa naman yung tawag nito, yung luho ni Kitty. Kasi mukhang ano kayo wala naman kayo pakialam eh. 'Di ba kung kahit na kayo po ay naghihirap, ang importante po is may luho po si Kitty, mukhang wala naman kayo pakialam doon. 'Di ba mukha kayong tanga? So wala naman pong problema yan kasi nga po ito tandaan niyo to ito. Ito kailangan ng update ito kasi ito matagal na to eh. 2017 pa po ito. Ito balita ito from Inquirer, ito 8 years ago, 2017. Diba? Documents, Duterte common law wife had close to 200 million in banks. So ito, no, election ata ito, no? Election nito, hindi. Election nga. January 8, meron siyang 800,000 pesos. BPI Davao Main. 1.5 million nung January 18. So ito yung mga bank deposits. So mga kababayan, milyonaryo po si Hanilet. At ito pa lang po yung nakita po nating balita regarding nga po sa mga yamang nakatago di umano ni Hanilet. Yung 200 million pa lang. So paano pa kaya nung si Digong po ay naging presidente? Na tandaan niyo ito bank account ito nung si Digong hindi pa presidente. So paano pa kung siya ay presidente na? Kaya nga ngayon mga kababayan, nakakagulo po ngayon ng pamilya Duterte kasi po ngayon pa lang buhay pa si Digong, pinag-aawayan na po yung yaman. Ito nangyari ito 2021. Sabi dito, all gloves off Sara versus Bongo. Hanilet is proxy fight between Duterte's first and second families. So, matagal na pong bali-balita na meron po talagang gulo sa loob po ng kampo ng pamilya Duterte. So si Hanilet, si Kitty, si Bongo makakampi. Laban po sa unang pamilya ni Digong. Malamang kasama yung nanay. Si Polong, si Sara, si Baste, at si Elizabeth. Di ba? So itong balita na 'to nakalagay dito, no? Sabi dito, no? Okay, the source said Sara saw through all the Bong Hanilet machinations, okay, of using her to further their stay in power with the president leverage. I was left with 2 letters endorsed to me by the president for consideration. One note explained why I should endorse Go Duterte tandem. So pinag-usapan dito election. And the other suggested that I take Senator Go as my vice president. Sara in the Facebook post. Di ba? Sa pati pala election noong 2022, no? Pinag-awayan po nila. Dahil po sa kapangyarihan. Ganid sa kapangyarihan. Di ba? So napaka-interesting talaga nito kasi ang point natin dito, no, patapos na po ito. Itong pakikipaglaban po natin sa mga DDS, patapos na po ito. Naniniwala po ako doon. Di ba? So ngayon ang kailangan na lang natin dito, no, bukod po sa meron pa po tayong ibang dapat gawin para po matapos na nga po itong mga misinformation po ng mga Duterte, ng mga DDS. Isama na rin po natin yung magiging side effect, kumbaga, no? Dito po sa pagkakakulong po ni Digong. Kasi ako naniniwala po ako na kung sakali nga pong makukulong si Digong or sakali doon na nga siya abutan sa ICC, makakagulo po itong pamilya Duterte. Kasi bukod nga po sa kapangyarihan, matakaw pa po sa pera. Di ba? Ganun talaga. At syempre, alam nyo naman, kapag ang pamilya po na matakaw sa pera, pag namatay po or nawala po or naging wala nang capacity yung pinaka-puno ng pamilya, normal po na nag-aaway-away po sa pera. So, abangan din po natin yan. Di ba?
So yun mga street toys, so kayo po, no, po masabi nyo nga po dito sa mga Hermes bags na worth billion of pesos, samantalang ginagamit din po ni Sara Duterte ang mahihirap para makakuha ng simpatsya. Napaka double standard, no? Diba? So yun lang, sa comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe at hindi makalubisan, pa-share na rin po ng video po na to. So sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod natin content. So thank you, salamat, and bye-bye.